Alam ko, mahirap paniwalaan ang kwento ko, pero sana makinig kayo. Ang nangyari sa akin noong isang gabi ay nag-iwan ng takot na hindi ko maalis-alis sa aking isipan. Isa akong simpleng tao, naglalakbay pa uwi mula sa trabaho sa Quezon City. Parati akong umuwi sa huling biyahe ng bus, at sanay na akong makakita ng kakaunting pasahero sa oras na yon. Pero ang gabing yon, tila may kakaibang nangyayari. Pasado 12:00 na ng madaling araw, sumakay ako sa bus na puno ng pagod at pagnanais na makauwi. Sa simula, tahimik ang biyahe. Nakaupo sa tabi ko ang isang mag-asawa, pero ang lahat ng tingin ay nasa isang matandang babae na nakaupo sa likod ko. Nakasuot siya ng madilim na raincoat at parang hindi siya humihinga. Minsan, nakuha ko ang tingin niya sa salamin ng bus. Sa kanyang mga mata, may anino ng takot o galit, hindi ko alam. Habang kami ay naglalakbay, may mga sinasabi ang ibang pasahero tungkol sa mga kwentong aswang, pero hindi ko sila pinapansin. Hindi ko akalaing may katotohanan ang mga yon. Pero nang tumigil ang bus sa gitna ng madilim na daan, ang lahat ay nagbago. Ang mga ilaw ay namatay, at nagpatuloy ang katahimikan sa paligid. Biglang nang bumuhos ang malakas na ulan, ang mga patak ay parang pumapasok sa aking balat. Dito, nagbago ang lahat. Nakita ko ang matandang babae mula sa likod. Sa isang iglap, nag-iba ang kanyang anyo. Ang kanyang mukha ay naging masama, ang mga mata ay parang naglalagablab. Para siyang aswang na nasa anyo ng tao. Ang aking puso ay bumilis at naramdaman ko ang takot na nag-uumapaw sa akin. Tumayo ako at humingi ng tulong sa ibang mga pasahero, pero nakatingin lang sila sa akin, parang hindi nila ako nakikita. May tao bang tumutulong, sigaw ko, pero tila bingi ang lahat. Sila, nasa simula ay mga kausap ko, nagbago. Ang kanilang mga mukha ay tila nagiging anyong halimaw, na puno ng galit at gutom. Sa isang iglap, ang bus ay naging kulungan. Dito na ako nagdesisyon na tumakas. Nagmadali akong lumabas ng bus, pero sa likod ko, narinig ko ang isang boses na tumatawag sa akin. Bakit ka alis, anak? Hindi ba't gusto mong makisama? Lumingon ako at nakita ang matandang babae, nakangiti. Pero ang ngiti na yon ay puno ng pangakit at takot. Bumalik ang mga alaala ko sa mga kwentong narinig ko noon, ang tungkol sa mga aswang na nag-aanyong tao. Bawat hakbang ko palayo sa bus, tila may isang puwersa na humihila sa akin pabalik. Alam kong kailangan kong tumakbo, pero ang mga paa ko ay tila nahihirapang kumilos. Dahil sa sobrang takot, nagdesisyon akong magtago sa likod ng isang puno. Nang marinig kong may mga yabag na papalapit, pinilit kong magstay calm. Ang matandang babae, kasama ang ibang mga pasahero, ay naghanap sa paligid, ngunit hindi nila ako nakita. Ang aking puso ay mabilis na kumbiting at nagdasal ako na sana ay hindi nila ako makita. Pagkalipas ng ilang minuto, tumigil sila sa paghahanap. Nakita ko na naglalakad sila pabalik sa bus, at nagtanong ang matanda, bakit siya ang napili. Mas marami ang mas masarap di. Hindi ko alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan, pero ang pakiramdam ko ay parang hinahatak ako sa dilim. Matapos ang ilang oras ng pag-aantay, lumabas ako sa aking pagtatago. Walang ibang tao. Ang bus ay tahimik na, ngunit ang takot ay naroon pa rin. Lumabas ako at tumakbo pa uwi. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung ano ang nangyari sa mga pasahero. Sila ba ay buhay pa? Bakit ako lang ang nakaligtas? Patuloy na bumabalik sa isip ko ang mga tanong na ito, habang ang mga pangarap ko ay nababalot ng mga dilim at takot. Sana hindi na ito maulit. Mag-ingat kayo, lalo na kapag huling biyahe na.